online Bible study po natin na ito. Kasi po, pang-apat na po to na online Bible study natin. Palakpakan po natin si Lord. And alam niyo po, nakakatawa po kasi 'di ba, ang mga tinapik po natin ay mga patungkol sa mga emotional problems. Kagaya po ng mga worry, ayan po, kagaya po ng stress, 'di ba po? At kagaya po ng mga ano po yung ano yung nakaraan na topic natin? Ano? Loneliness. Ano na? How to Loneliness. defeat loneliness. Yan, tungkol naman sa loneliness. Pero ang naisip ko po dito, lahat po talaga ng emotional problem na yon ay may sagot yung Bible. 'Di ba? Sa lahat ng mga emotional problem natin, ang amazing, lahat yon yung Bible, sinasagot niya po ang lahat ng mga problema na yon. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord kasi nga po, 'di ba? Lahat po ito ay nasosolusyonan. And ako po, ewan ko lang po sa inyo, itong bagay po na to sineseryoso po talaga namin. And kami po nila Sai, nila Risa, yung mga part po ng online Bible study at yung mga iba pa po na matagal na po talaga na sumusubaybay. Kasi po alam niyo po, nalulugod po talaga si Lord every time na ginagawa po natin ito. And hindi ko alam, through online din, nararamdaman po talaga yung presence ni Lord kumikilos, di ba po? And ang faith ko nga po talaga dito, ang faith po natin dito, di ba? Na habang nakikinig po tayo, nagugulat po tayo, nagbabago na po ang buhay po natin. Ayan. Pero yun nga po, before that, pray muna po tayo ulit. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat po kami sa panibago po namin, Lord, na mapapag-aralan sa gabing ito, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na anuman po ang aming mga hinaharap, anuman po ang mga pinagdadaanan po namin o pinagtatagumpayan, ikaw po ang kumilos po sa mga buhay namin. Holy Spirit, ikaw po ang mag-lead po sa amin ngayong gabi na ito. Ipaunawa mo po sa amin ang lahat ng mga salita mo and tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, Lord God, ng mga area, Panginoon, o aspeto ng pamumuhay namin. Salamat po, Lord, dahil kahit nasa iba't ibang lugar man po kami, Panginoon, kaya mo po kaming i-touch, kaya mo po kaming hipuin, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong banal na Spirito, Lord God. And thank you, Lord, sa unity na ipagkakaloob mo po sa amin na habang magkakaiba po kami ng lugar, Panginoon, i-unite mo po yung espiritu po namin, Panginoon. At bibigyan mo po kami, Lord, ng kakaibang hunger and thirst, Lord God, before you and your word, Panginoon. At dalangin ko nga po na sa lahat po ng mga nakikinig, maging ang pamilya po nila, ang mga tahanan po nila, Lord God, ay pagpalain mo, Panginoon. And thank you very much, Lord, sa i-accomplish mo po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Nagpapasalamat po kami at sa iyo na nga po namin binibigay ang pinakamataas na purit pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, kung yung nung nakaraan po ay stress po yung pinag-aralan po natin, tapos worry, tsaka loneliness, ang pag-aaralan naman po natin ngayong gabi na ito ay about sa, basahin nyo nga po. Yan. Yan, takot po. How to overcome takot. O paano po ba natin nalalabanan naman ang takot. And kanina po, tinanong po namin kayo, di ba, na kung ano-ano po ba yung mga kinakatakutan nyo. And bawat isa naman po ay may kasagutan talaga. So meaning to say, every individual po, lahat po ng mga individual o mga tao ay nakakaranas po nitong takot. Gano'n man po siya katapang, gano'n man ka, ano po, di ba, matipuno ang isang lalaki o ang isang babae, isang babae matipuno. Ayan, di ba? Kumbaga natatakot pa rin po sila, di ba? Kaya po, dito, ano po ang pag-aaralan po natin? Unang-una po, ito po, ano ba ang takot? Ayan. So, sa mga nakikinig po natin, nakikinig po sa atin, pwede rin po pala tayong mag-take notes. Ayan, kung gusto nyo po na ibahagi ito at i-share po to sa iba. O kaya naman po, kung meron pa po kayong kapamilya, mga kaibigan na kailangan po ng topic na to, 'di ba? Na feeling niyo po natatakot sila. Yan, pwede niyo po ngayon mismo i-share niyo po yung link sa kanila para makapanood po sila. Ano po ba ang takot? Una po, ang takot po pala ay ang unpleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of anger. Ito pong takot pala na to ay strong emotion nadala po ng anticipation or awareness ng danger. Na halimbawa, kapag mayroon kang naiisip na posibleng danger o kaya naman kapahamakan, pwede kang matakot. Kaya nga po tayo, di ba, kadalasan ang kinakatakutan natin, yun nga, yung mga pagtawid sa riles o kaya naman yung mga paglalakad sa dilim, di ba po? Kasi actually, hindi naman po kasi tayo takot sa dilim, natatakot tayo kung ano yung nasa dilim, kung anong meron doon sa dilim, di ba? Kaya yun po ang
fear po, di ba? Ngayon naman po, ano-ano po ba ang mga takot? And saan tayo natatakot? Ano-ano po yung mga kinakatakutan natin at saan tayo natatakot? Una po, yan, yung mga sample po nito ay yung mga takot po na related sa mga animals o kaya naman sa mga insekto. Gaya nga po, di ba, may mga tao pong takot sa aso. Ayan, sino po sa inyo ang takot sa aso, di ba? May mga takot naman sa gagamba. Di ba? Lalong-lalo na kung ang lalaki ng gagamba, di ba, nakakatakot talaga yon. And also, yung mga takot din po sa insekto, kagaya nga po ng mga ipis, di ba? So, nakakatakot yan. And also, may mga takot na related po sa, ano naman po, sa mga kaganapan sa buhay. For example po, may takot po sa thunder, may takot po sa dilim, di ba? At syempre po, may mga takot din po ng mga tao sa heights naman po. Kaya kapag po pumupunta sila sa mga matataas na lugar, nalulula talaga sila at natatakot. And also, may mga takot din po sa mga, kumbaga para po sa events, sa mga buhay nila o sa mga nangyayari sa buhay nila. For example po, yung mga nag-airplane po, di ba? Natatakot sila dahil nga po yung airplane pumupunta sa itaas, di ba? Pumupunta sa alapaap. And also, may mga takot din po. Alam niyo po ba yon na sumakay sa elevator? Di ko alam kung bakit sila takot. Pwedeng natatakot sila kasi baka biglang mag-brown out o kaya naman baka biglang matrap sila doon, magloko yung tawag doon, yung elevator. And alam niyo po, may mga tao rin palang takot na mag-drive. Ayan. Kaya di ba minsan, kahit anong alok mo na, uy, mag-aral ka na mag-drive. Pero hindi pa rin nila pinopush or pinopursu kasi takot nga sila. And also, alam niyo ba, may mga tao din na takot na yung mabulunan. Pero ewan ko, tingin ko naman lahat sa atin, takot naman mabulunan, di ba? Kasi syempre, ayaw natin ng ganon. And also, may mga takot sa loud music. Ayan, yung pag masyadong maingay, di ba? Lalong-lalo na kapag baby pa o bata pa, mga takot yan sa ingay. And also, syempre, ito normal to, yung takot malunod. Ayan, ako, sample po yan, naranasan ko rin po yan, yung malunod o kaya naman po, malagyan ng di ba? Malagyan ng tubig yung ilong. Sino man po sa atin siguro, ayaw po ng ganun. Pero, alam niyo po ba, may mga, dahil po sa dami ng takot, may mga specific na takot tayo na kakaiba. Ito po, ilan lang po to, pero sinama ko na lang din po siya para malaman nyo na, ay, kung grabe, may mga takot pala sa ganon. Halimbawa po, ito pong electorophobia. Alam niyo po ba yun na, yun nga po may tao palang takot sa manok. Yan. At ang tawag sa phobia na yon o takot na yon ay electorophobia. Diba? Kaya minsan, diba, kumbaga parang nakakala natin, isa lang ang phobia o ilan lang yung phobia, ang dami pala. Diba? Ewan ko lang po kung itong phobia na to, kapag luto na yung manok, o kaya naman mang-inasal na yung manok, diba? Takot pa rin siya. Diba? Pero yun nga po, electorophobia ang takot sa mga manok. Sunod naman po, alam niyo po ba yung onomatophobia? Ayan. Ito naman po yung mga takot sa pangalan. Ayan, lalong-lalo na kung bago ang pangalan. Grabe no, may mga ganun pala na na takot sa pangalan. And also, meron pong mga tao takot sa mabalbas o kaya naman mabigote. Ang tawag po doon ay pogonophobia. Ayan, so sila po yung iwas na iwas sa mga mababalbas. Hindi ko po alam kung ano yung iniisip nila. Baka iniisip nila kidnapper, carnapper o snatcher, di ba? Pero hindi naman po lahat ng mga may bigote ganon, di ba po? And also, ito rin, kakaiba to. Yung meron pong nephophobia. Nephophobia. Ang ibig sabihin naman po, takot po siya sa clouds. Ayan. So, sayang naman po, hindi niya ma-enjoy yung mga clouds. Minsan, ang gaganda ng mga clouds po, di ba? Pag pumunta po kayo sa Tagaytay, ayan, ang gaganda po ng mga clouds doon sa Tagaytay. And also, alam niyo po ba na may takot din sa mga malalamig na na bagay? Gaya ng yelo. Ang tawag naman po sa kanila ay meron po silang cryophobia. Ayan. So, sila po yung mga takot sa yelo, takot sa mga malalamig na bagay. And ito, nakakatawa po to. Ayan. Alam niyo po ba na meron ding mga tao na takot sa mga magaganda? Ayan. Ang tawag po dyan ay Venustrophobia. Ayan. So, sayang naman. Diba? Hindi sila makalapit sa mga maganda. So, yung mga magaganda dyan, sorry na lang kayo, hindi kayo lalapitan ng merong Venustrophobia. Ayan. So, kung kiniklaim yung maganda kayo. Okay? And last, alam niyo po ba, nung last 2020, ang buong mundo po ay nabalot ng takot.
Ayan. Ano po ang takot ng mga tao nung last 2 years, 'di ba? 2020. Ito po yung COVID-19. Magmula nung dumating yung COVID virus sa hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo, nabalot na po ng takot ang buong mundo. Kaya nga naman po nagsimula pong mauso noon ang lockdown, ang ECQ, ang pagpe-face mask, ang pagpe-face shield, at pinakamasakit pa nga nun kahit sa mga pamilya po yung social distancing kung tawagin. And kung meron po tayong, 'di ba, nung mga nakaraan na taon na parang ang lungkot para sa atin, yan nga po yung COVID-19. Kasi marami pong ginawang negative effect po sa atin yan o impact, 'di ba, sa yung COVID-19 po na yan. May mga nawalan po ng trabaho, may mga na-hospital po, 'di ba? And syempre yung iba po nawalan po ng mga business. Kaya yan po talaga ang kinatakot ng mga tao nung mga time na yon. At ano pa po yung mga kinakatakutan ng mga tao, hindi ko na lang po nailagay dyan. Yung mga sample po nung pag wala kang pera, di ba? Yung not having enough money, nakakatakot po yun, di ba? Lalong-lalo na po kung ikaw po ay padre de pamilya o kaya naman po ikaw ay nanay, ayaw na ayaw mo yan. May mga taong takot din sa public speaking. Yung pag pinagsalita mo po, ay takot sila. Dati po, ganyan po ako. Dati, pinagre-report lang po ako ng professor ko. Biglang yung kamay ko, hindi ko maigalaw. Diba? Kasi kailangan kong hawakan yung mouse noon. Hindi ko maigalaw dahil takot na takot po ako sa public speaking. Hindi po ako makapagsalita ng ayos. Pero salamat po sa Panginoon kasi siya po yung nag-deliver po sa akin sa takot na yon. And also po, takot din po yung iba, di ba, na mawalan po ng trabaho. Ayan, so nakakatakot po yun, syempre. Takot din po yung iba na sa failure, pag lumagpak ka, di ba? And also, takot din po yung mga tao sa rejection. Kaya ito po, yung mga tao pong mga ganito, nag-iingat po, di ba? Parang ang nangyayari po sa kanila, takot po sila makipagrelasyon kasi ang inisip po nila, baka ma-reject sila. And also, may mga tao rin na takot sa mga sakit o sa pain. Di ba? At siguro, kahit sino naman po, di ba, takot po sa disease. And also, yung last na kinakatakutan nga po, may mga tao po na takot sa kamatayan. Pero ang alam nyo po ngayon, kung gabi na to, unti-unti po naalisin ng Panginoon. O kaya naman po, in an instant, tatanggalin ng Panginoon lahat po ng mga takot po natin. Amen? Amen. Kung naniniwala po kayo, di ba, na mawawala po ang lahat ng mga takot po na yan, maniwala po kayo at manampalataya po kayo, di ba, natatanggalin ng Panginoon ang takot na yan. Ngayon, ano ba ang nangyayari kapag natatakot po tayo? Ano po ang nangyayari sa atin, sa buhay po natin, kapag natatakot tayo? Ano po ang epekto nito? Una, ito po, naapektuhan nito ang ating physical health. Yan, kagaya nga po ng worry, kagaya po ng stress, alam niyo po, ang physical health po, ang una pong naapektuhan kapag po tayo ay natatakot. Yung iba pa nga po, dahil natatakot po sila, bumababa po o humihina yung immune system nila. Kaya po, o kaya naman po yung iba, nagkakasakit. And sabi po sa mga study, ang tao pong matatakotin ay madali pong tumanda pala. Diba? Kaya nakita nyo yun. Kaya dapat po pala kung ayaw nyong tumanda agad, wag po tayong maging matatakotin. And also, meron din po yung, kumbaga, related din po yan sa emotional health po natin. Alam nyo po kapag natatakot tayo, nagkakaroon po ng problem yung mga emotion natin. Madalas po sa mga natatakot, yun pong, halimbawa, nag-decide po sila, pamali-mali, o kaya naman po hindi po sila makapag-focus. Ayan. Kasi nga po, natatakot po sila. And pangatlo, mental health. Ayan, naapektuhan din po ng takot ang ating mental health. Madalas po sa mga taong takot po, yung hindi po sila nakakatulog. Ayan. Kaya dapat po ay baguhin po natin yon o alisin natin sa buhay natin yon kasi gusto ng Panginoon makatulog tayo ng maayos. And pang-apat naman po, nakaka-apekto din to sa spiritual health po natin. Bakit ko po nasabi yon? Kasi kapag po takot ang isang tao o may kinakatakutan siya, mahirap sa kanya na pagtiwalaan po ang Panginoon. 'Di ba? Kasi nga po, ano po yan faith versus fear. Hindi po pwedeng magsama yan. Kapag po may faith ka, dapat maalis yung fear sa'yo. 'Di ba? And automatically, kapag may fear ka, nahihirapan ka magkaroon ng faith. Nahihirapan kang patatagin yung faith mo. Kaya dapat po, yun nga po, magmulang ngayong gabi na to, papatulong tayo sa Panginoon na ialis yung mga takot po natin o yung fear natin. And also, naapektuhan din po niyan ang ating mga relationship
o mga karelasyon natin. Bakit po? Kasi 'di ba kapag ang isang tao ay takot po siya, hindi po siya makapag-focus sa relationship niya. Na halimbawa kapag ang isang nanay o ang isang tatay, meron silang kinakatakutan, hindi sila makapag-usap ng maayos. O kaya naman meron silang kinaka-stress, 'di ba? Na nagsimula lang sa takot, na stress na, hanggang sa nag-alala na, 'di ba? Hindi po nagiging maayos ang relasyon. So, nakita niyo po, lahat ng mga health po, lahat po ng mga area na ito ay naapektuhan every time po na natatakot tayo. And ano pa po, kapag natatakot ang isang tao, ano pong nagiging po niya, ugali, o kaya naman po, nagiging po siya. Una, nagiging skeptical po siya. O kaya naman po yung tinatawag po na mapangduda. Di ba po? Kaya hindi po talaga maganda ang matakot. Kasi kapag natatakot ka, nagiging mapangduda ka tuloy. Na sinasabi ng Panginoon, ganito, sasamahan ka niya, di ba, pagpapalain ka niya. Kaso dahil takot ka, 'di ba? Nagiging skeptical ka tuloy. Pangalawa, selfish. Ayan, ang isang taong natatakot po, ano po 'yan? Selfish po 'yan. Ang ginagawa niya po, iniisip niya lagi sarili niya. Gusto niyang iligtas muna sarili niya. Gusto niya munang tulungan sarili niya. Nagiging selfish tuloy. Kasi nga po natatakot, 'di ba? Kaya halimbawa po, nung sample na lang po natin ng pandemic, ano pong nangyari sa mga tao, sa totoo lang po nung nagkaroon ng pandemic. 'Di ba parang naging selfish yung mga tao, bakit? Kasi kailangan mag-mask ka ng sarili mo, mag-face shield ka ng sarili mo, mag-social distancing ka ng sarili mo, 'di ba po? So parang ang iisipin mo kasi dito, iligtas yung sarili mo, 'di ba? Pero yun nga po, may mga tao naman na syempre kaya sila lumalayo, gusto rin kasi nila iligtas yung po nila, kapwa po nila. Pero madalas, 'di ba po, yan nagiging selfish po tayo. And pangatlo, stubborn. Kapag natatakot ka rin, 'di ba, nagiging stubborn ka o antigas ng ulo mo. Kasi ito naman po yung mga halimbawang mga lingkod po ng Diyos na halimbawa po tinatawag po sila ng Panginoon na o magpastor ka o maglingkod ka, magmisyonary ka, pumunta ka sa lugar na to. Pero dahil takot po sila, 'di ba po, hindi po sila makasunod sa Panginoon. Naalala ko po dati yung kwento sa Lordship, 'di ba po, na yung meron po kasing tao na nahulog po siya sa isang bangin. Ngayon, napakapit po kasi siya sa isang sanga. Ngayon, humingi siya ng tulong sa Panginoon. Sabi niya sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko. Di ba malalaglag ako dito? Ngayon, ang instruction sa kanya ng Panginoon, o sige anak, tutulungan kita pero bumitaw ka. Lord, ayokong bumitaw, natatakot ako. Bitaw nga, di ba? Hanggang sa, to make the long story short po, natapos po yung kwento na yon. At nalaman niya nung kinaumagahan, pagkatingin niya sa ground, ganito lang po pala yung pagitan, 'di ba? Nung tawag doon, nung sanga na yon, yung niya, yung paa niya tsaka nung ground. So meaning to say, bitaw po siya ng Panginoon para makapahinga na siya, para makalanding na siya. Pero dahil natatakot po siya, hindi siya sumusunod. And pang-apat naman po na nangyayari po sa taong natatakot, nagiging short-sighted. Alam niyo po ba yon? Yung parang ang nakikita niya na lang yung nangyayari ngayon, 'di ba? Pero yung plano ng Diyos, yung future niya, yung kinabukasan niya ay hindi na nakikita, 'di ba? Kaya yun po ang iwasan po natin na, 'di ba po, ang plano naman po talaga ng Panginoon ay pagpalain tayo, magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, pero dahil po natatakot tayo, 'di ba po? Ito lang yung ngayon lang yung nakikita natin. Kaya nangyari, takot na, malungkot pa, 'di ba? So, yan po ang gusto ng Panginoon na iwasan po natin. So ngayon, ano po ba ang pakinabang sa'yo ng takot? Tuloy-tuloy po tayo ha. Ayan, so sana po nakikinig pa rin po kayo and also na kakasunod po kayo. Ayan, so ano ba ang pakinabang sa'yo ng takot? Meron nga bang pakinabang talaga? Pero bago po yun, meron akong tatlo na sasabihin sa inyo na iba't ibang klase ng takot. Ngayon, ang gawin nyo po, i-characterize nyo o kaya naman i-check nyo mabuti anong klaseng takot na yun ang meron kayo. Okay, so po natin, i-characterize po natin, po natin, hiwa-hiwalayin para mas maintindihan natin. Una, ang unang klase po ng takot ay yung tinatawag po na holy fear. Ayan, holy fear. And ang holy fear na ito, i-advance ko na po kayo. Ang holy fear na to, ito po yung takot na wala po tayong problema. Hindi po yan magdadala ng negative effect po sa inyo. Bakit? Napakaganda po ng takot na yan. Kasi ayan po, ang takot po na yan, ito po yung mga sample
yan, ang holy fear ay yan po yung takot sa Diyos. Di ba po? Halimbawa, ikaw po ay may takot sa Diyos. Ikaw po ay ano po, may paggalang sa Diyos, may pagrespeto sa Diyos. Sinasamba mo po ang Diyos. Ang tawag po diyan ay holy fear. Yan. Pangalawa, takot kang masaktan siya. Yan. Ang tawag din po diyan ay banal na takot. Yung ayaw mong masaktan ang Panginoon. Sunod naman, yung takot kang mapunta sa impyerno. Yan. Ang takot na yan ay holy fear din yan. Kasi di ba, ang gusto naman talaga ng Panginoon sa atin, pumunta tayo sa langit. 'Di ba? Ngayon, pag takot tayong mapunta sa impyerno, magandang takot 'yun. 'Di ba? Kasi kapag natakot ka sa impyerno, ayan, 'yan ang magdadala sa iyo papunta sa langit. 'Yan ang magpupush sa iyo na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. And also, takot na nagpupush sa iyo na maging maka-Diyos at umiwas sa kasalanan. 'Yun yung mga holy fear. And yung holy fear na 'yan, sobrang laki ng pakinabang na 'yan. Kaya 'yan, yung holy fear na yan po ang dapat na magkaroon po tayo na fear. Yan po ang takot na dapat tinatanggap po natin sa buhay natin. Amen po? Ayan. Amen. 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 Okay? Sa sunod naman na fear, ay yung tinatawag po na healthy fear. Ayan. Bukod po sa holy fear, ito pa may tinatawag naman pong healthy fear. Ang healthy fear na ito, ano naman po siya, beneficial po siya. Alam niyo po kung bakit? Kasi from the word healthy, di ba po? Kapag may takot ka po na ganito, ay magiging healthy ka. Halimbawa po, dahil takot kang magkasakit yung anak mo, anong gagawin mo? Aalagaan mo siya. Bibigyan mo siya ng vitamina. Di ba? Hahandaan mo siya ng mga masustansyang pagkain, kagaya ng gulay, ng prutas. Ayaw mo siyang magpuyat. Ayaw mo siya na kumain lang ng mga junk foods na gusto niya. Kasi ayaw mo siyang magkasakit. Di ba? Takot ka na magkasakit siya. Halimbawa naman po, yung takot na masira ang pamilya. Diba? Ang tawag po doon ay healthy fear. Diba? Kasi yun po ang magpupush sa'yo na ayusin mo yung relationship mo sa asawa mo, ayusin mo yung relationship mo sa mga anak mo, kasi ayaw mo o takot ka na masira yung pamilya mo. Diba? And also, yung mga takot po na ma-disconnect o magkaroon tayo ng disconnection sa Meralco, ayan, sino po ang takot dyan? Diba? Takot na maputulan ng tubig, maputulan ng kuryente, 'di ba? So takot tayo diyan. 'Di ba? Kaya naman 'yan ang magpupush sa iyo, healthy fear 'yan. 'Yan ang magpupush sa iyo, 'di ba? O magmo-motivate sa iyo na magbayad ng maaga, 'di ba? Na magtrabaho, magsumikap para meron kang ipambayad sa mga 'yan. Ang tawag diyan ay healthy fear. Yan. And ito yung last. Ito yung dapat natin na iwasan. Yan. Ang tawag naman dito ay yung harmful fear. Ayan. Ang harmful fear naman, ito naman yung takot na nagdadala sa iyo ng yung alam mo yung walang epekto, ay walang yung walang positibong epekto, 'di ba? Ang dadalhin niyan sa iyo. Napapahamak ka lang, hindi ka umuusad, 'di ba? Hindi ka nakakapunta dun sa lugar na gustong puntahan ng Diyos sa iyo, 'di ba? At ang sample niyan, ito halimbawa kung may mga estudyante tayo diyan kasama. Halimbawa, yung alam mo naman yung sagot, pero takot kang magtaas ng kamay, ang tawag doon, harmful fear. Kasi bakit? Ang gusto ng Panginoon sa'yo, makasagot ka, 'di ba? Magkaroon ka ng magandang grades, 'di ba? Magkaroon ka ng top, o kaya naman, yung ma-recognize ka ng teacher mo. Kaso dahil nga sa takot na mag-recite, o kaya naman takot na magtaas ng kamay, hindi mo nagagawa. Kaya imbis na ikaw, sa'yo sana yung score, doon na lang sa kaklase mo, di ba? O kaya naman ito, yung takot na sumubok, takot na mag-try. Di ba? Sino po sa inyo yung gano'n? Di ba? Yung merong instruction, o kaya naman merong kang gustong gawin, kaso takot ka. Di ba? Sino sa inyo yung parang gusto nyo, magtayo kayo ng business, magsimula kayo ng business. Kaso dahil takot kang malugi, o kaya naman takot ka sa sasabihin ng tao, di ba? Hindi mo magawa-gawa ngayon. O kaya naman yung mga pinapalipat na ni Lord ng trabaho. Di ba? Halimbawa kasi sa trabaho mo ngayon, hindi ka masaya. O kaya naman, masyado ka nang nabibigatan. Di ba? Ang instruction sa ni Lord, ang nilalagay ni Lord sa puso mo, lumipat ka na. And siya ang bahala sa iyo. Siya yung magpo-provide ng bagong trabaho mo. Kaso dahil nga sa takot, hindi mo magawa. Di ba? Kaya po, yun po yung dapat nating isipin. Di ba? Na dapat po, inaalis po natin yung harmful fear na yan. Kaya dapat po ay yung halimbawa kapag may gusto kang gawin, 'di ba? Kung nakakabuti naman sa iyo 'yan at talagang inutos ng Diyos, gawin mo.
'Di ba? Halimbawa po, sa sample na nga lang po sa akin, kung halimbawang natakot na lang din po ako na sumunod sa Panginoon, hindi po ako nagpastor, 'di ba po, nagpadala na lang din ako sa takot ko na magsalita, siguro po wala po ako sa kinalalagyan ko ngayon. Wala po pa po siguro kaming church o kaya naman po hindi po ako naging pastor, 'di ba po? Pero salamat sa Panginoon dahil dineliver niya po ako. Pinalaya niya po ako sa mga takot po na 'yon. And ito po, paglilinaw lang po ha. Ito po, ibabalik ko po kayo dun sa nauna. Yung holy fear, tsaka healthy fear, kinakailangan po ay matuto po tayo na balansehin yan. Kasi ganito naman po, minsan nagkakaroon ng problema dyan sa bagay po na yan. Na dahil po meron tayong healthy fear, minsan hindi po natin napapansin, nalalabag na pala natin yung holy fear. O halimbawa po niyan, ano ang halimbawa niyan? Minsan, di ba, dahil sa takot mong sawayin, halimbawa ang asawa mo, o kaya naman ang anak mo, o kaya naman yung magulang mo, halimbawa, ayaw mo silang magalit. Pero ang sasabihin nila, huwag kang magbabasa ng Bible, huwag kang magpe-pray, huwag kang magsisimba. Yan, diyan napapasok yung dapat mas mataas pa rin yung holy fear. Yan, dapat mas takot ka pa rin sa Diyos kaysa sa tao. 'Di ba? Kasi halimbawa, magkakaroon kasi ng mga ganyan eh, 'di ba? Sinabi na ng Bible 'yan eh, na darating yung time kung Kristiyano ka, mape-persecute ka talaga. Eh paano kapag pinagbawal na nga ang manalangin? Paano kapag pinagbawal na ang magbasa ng Biblia? 'Di ba? Paano pag pinagbawal na ang merong pananampalataya? Matatakot ka na lang ba? Dapat po, mas mataas pa rin yung holy fear. Yung respeto natin sa Diyos bago ang lahat. Okay? So ngayon, punta na po tayo dun sa ano ang gagawin kapag, excuse me, natatakot. Ano po ang gagawin po natin kapag natatakot po tayo? Ito, i-take note nyo po, para nang sa ganon, may maramdaman man po kayong mga takot, maiwasan po natin yung mga takot na yan. Una, ito, nakaka-touch po agad to. Una, realize that God is with you. Yan, alalahanin mo, kasama mo ang Diyos. Amen? Yan, kaya kanina, di ba, ang ganda ng music po natin, background music natin, kung maaga po kayo sa online Bible study natin, yung kasama natin ang Diyos, di ba? Ano po sabi doon? Kasama natin ang Diyos, di ako matatakot, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos, di ba? Kasi kung kasama natin ang Diyos, siya ang bahala sa lahat. Di ba? Ano sabi doon? Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Di ba? Bakit? Kasama natin ang Diyos. And kapag na-realize mo yan, na lagi mo palang kasama si Lord sa trabaho, sa pag-aaral, di ba? Sa bahay, at saan ka man magpunta, wala kang katatakutan. And ako din, personally po, takot po ako talaga sa dilim dati. Pero alam niyo po ba, nung tinanggap ko po si Jesus, nung nagkaroon ako ng personal na relasyon kay Lord, nung natuto po ako mag-pray, nawala na yung takot na yun. 'Di ba? Kasi nga po, kagaya nga po nung sinasabi ni Jesus, 'di ba? Na huwag kayong matakot sa pumapatay ng laman o ng katawan, kundi matakot kayo dun saan? Sa pumapatay ng kaluluwa, 'di ba? O yung sa kayang magdala ng kaluluwa sa impyerno. Sino 'yon? Ang Diyos, 'di ba? Kasi siya lang ang dapat na katakutan. And sabi nga po dito sa Isaiah 41 verse 10, napakaganda po nito, isulat niyo po yan. Sabi diyan, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makakapagligtas sa iyo. 'Di ba? So, tutulungan ka daw ng Panginoon, iingatan ka. Kaya naman 'di ba, ang tanong ko sa iyo, may katatakutan ka pa ba? 'Di ba? Kung ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari nasa tabi mo, 'di ba? May kakatakutan ka pa ba? Kaya nga po, ang sample po niyan ay yung mga Israelita, di ba? Napansin niyo po ba yung mga Israelita kapag may umaaway na bansa po sa kanila, kaliit-liit ng Israel, di ba? Pero lagi silang nagtatagumpay. Bakit po? Ano ang sikreto nila? Dahil po kasama nila ang Diyos. Alam niyo po, sa buhay natin, ganun din po. Kapag lagi nating inaalala na kasama natin ang Diyos, wala po tayong kakatakutan. Kahit ano man po yan. Amen? And pangalawa naman po, sabi nga dito, Psalm 118 verse 6, kasama ko ang Panginoon, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Di ba? Halimbawa po, may mga tao na nagte-threaten sa inyo, may mga taong tinatakot kayo. Lagi niyong isipin, kung kayo ay tumanggap sa Panginoon, tinanggap niyo si Jesus, sa kanya, sa iyo siya.
'Di ba? Lagi kanyang sasamahan. And ito, maganda rin po to, Psalm 23 verse 4. Sabi po, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo, ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod, ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. 'Di ba? Kaya halimbawa po, dumaan man kayo sa nakakatakot na lugar, sa nakakatakot na daan, o kaya naman kahit nga daw po sa anino, 'di ba? Ng kamatayan. Hindi tayo matatakot kasi dahil kasama po natin ang Diyos. 'Di ba? And sabi nga po, 'di ba, ang illustration sa atin, ang sabi po, 'di ba, ang Diyos ang pastol natin. Tayo ang tupa niya. And sabi nga po dito sa Psalm 23 verse 4, 'di ba? Basahin niyo po 'yan. Sabi diyan, ang dala niyong pamalo, ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Minsan, ganito pa ang mga Kristiyano. Ang akala po nila, yung dala po ng Diyos na pamalo na yon, sa kanila lagi ipapamalo. Di ba? Halimbawa, parang minsan pag may atrasos tayo sa Diyos, akala natin yung pamalo na yon, sa atin lagi ipapalo. Pero hindi, alam niyo po ba, yung pamalo na yon, gaya po ng pamalo ng pastol, pinapalo ng Diyos yon sa mga kaaway natin. Di ba? Nang sa gayon, ano po ang mangyari? Nang sa gayon po, yung mga kaaway po natin ay magsialisan, di ba po? At nang sa gayon ay maging handa po tayo. Okay po? Kaya yun po. Okay, una, realize that God is with you. Pangalawa, ito naman po, trust in God. Ayan, magtiwala po tayo sa Diyos. Ayan, so lagi po tayong magtitiwala sa Diyos kasi napakahalaga po nun. Kasi kapag nawala ang tiwala natin sa Diyos, ayan, mag-uumpisa na tayong matakot. Okay? Kaya halimbawa, yung nasa picture na yan, di ba, pinapatawid po siya ng Panginoon, pero nakita niyo naman, di ba, yung kamay ni Lord, siya yung siya po yung magtatawid sa tao na yon. Kaya alam niyo po, ano man po ang kinakatakutan niyo ngayon, ano man po ang nararanasan niyo ngayon, just trust God. Magtiwala po kayo sa Diyos. Ano man po ang inyong mga dinadamdam, di ba? Meron po kayong mga bills, di ba, na dapat bayaran, may mga responsibility po kayo na dapat tugunan. Yan po. Magtiwala po tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. Okay po? And sabi nga po dyan, di ba, kapag natatakot po tayo, every opportunity to fear is also an opportunity to trust God. And every time po natatakot tayo, alam niyo po ba, yun din ang opportunity natin na magtiwala sa Diyos. Di ba? Kasi halimbawa nga po, di ba, kung may mga bagay po tayo na hindi kontrolado, may mga bagay po tayo na kinakatakutan. Di ba? Kung halimbawa, hindi naman natin talaga masusolusyonan yan, anong gagawin natin? Siyempre, ipagpasa Diyos na lang natin. Di ba? Halimbawa, pupunta ka sa ibang lugar, no choice ka, magsasakay ka talaga ng eroplano, sasakay ka talaga ng barko. Ngayon, huwag kang mataranta agad. Huwag ka namang mabuhay sa takot. Di ba? Kailangan, kung alam mo na doon ka papunta, alam mo na yun ang destination mo, manalangin ka na, Lord, aalis po kasi ako, may mission ako, tulungan niyo po ako. And magugulat po kayo kasi mismong ang Panginoon po ang mag-iingat sa inyo. Diba? Basta every time na natatakot ka, pray ka. Tiwala ka sa Diyos, siya po ang bahala. Diba? Kaya sabi nga po dito sa Psalm 56, 3-4, kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa inyo. O Diyos, pinupuri ko kayo dahil sa inyong pangako. Hindi ako matatakot dahil nagtitiwala ako sa inyo. Ano bang magagawa ng isang hamak na tao sa akin? Wala. Yan, di ba? So, nakalagay na po dyan na wala daw po, wala pong magagawa ang sino man pong tao, di ba po? And then pangatlo naman, seek the peace of God. Isa po sa paraan para po mawala ang mga takot po natin ay seek the peace of God. Ibig sabihin, hangarin ang kapayapaan ng Diyos. And walang ibang paraan po para magkaroon ng kapayapaan na galing sa Diyos, kundi ang tumawag talaga sa Diyos, kundi ang manalangin, di ba? And di ba, sabi nga po sinabi po yun ng Philippians, di ba, yung do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Di ba? At anong pangako ng Diyos doon? And the peace of God will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Bibigyan ka po ng kapayapaan ng Diyos, di ba? Kaya nga po, halimbawa, nung time na naalala niyo po yung mga dumating yung milenyo, yung mga dumating yung mga lalakas po na bagyo, wala po kaming ginawa sa church noon, kundi ang manalangin eh. Di ba? Kasi yung church nga po namin noon,
ay ano, yung ang bubong nun, yung napakanipis, pwedeng liparin, 'di ba? Pero dahil nga po, nag-pray po kami, talagang iningatan po ng Panginoon yung church po namin na yun, kahit ang nipis po ng bubong. Kaya ano, 'di ba, dumating yung bagyo, pero nanatili pa rin yung church po na yun. Bakit po? Kasi binibigyan po tayo ng Diyos ng kapayapaan. Kaya, halimbawa po, kapag natatakot po tayo, ayan, seek the peace of God. Manalangin po tayo. Kaya sabi nga po ng John 14:27, huwag kayong mapagabag at huwag kayong matakot dahil iniwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ayan. And also, pang-apat po, be filled with love. Ayan. Ibig sabihin, mapuno ng pag-ibig. Ayan. Kapag natatakot po tayo, magpapuno po tayo sa Diyos ng pagmamahal. Ayan. Bakit po? Kasi sabi po ng 1 John 4:18, walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ng isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan. At ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. Ayan. Kaya po, halimbawa po, natatakot po kayo, imagine niyo na lang po at lagi niyo pong alalahanin, di ba po, na mahal po tayo ng Diyos. And kung mahal po tayo ng Diyos, di ba po, wala po tayong kakatakutan. Diba? Halimbawa sa isang anak na minamahal po talaga ng kanyang tatay o nanay, di ba po, siya, halimbawa lalong-lalo na kung bata pa yung anak, di ba, wala naman talaga siyang gagawin kundi magtiwala sa magulang niya. Na ang magulang niya yung magpo-provide ng kailangan, magpo-provide ng pambaon, di ba? Magbibigay ng panggatas, di ba po? So wala kayong makikita na na anak na yung namomroblema. Di ba? Halimbawa si Dandan, ayan si Dandan, nakikinig si Dandan. Di ba? Namomroblema na ba agad yan sa kakainin niya? Di ba? Namomroblema ba agad sa iinumin niyang gatas yan? Hindi. Bakit? Kasi nakaasa lang siya sa kanyang lola. Kaya nakaasa lang sa kanyang tita o sa kanyang nanay, di ba? Na magbibigay sa kanya ng kailangan niya. Hindi niyo makikita si Dandan na nagtatrabaho, di ba? Kasi ang ginagawa lang ni Dandan, umaasa siya sa kanyang mga magulang, di ba? So ganoon din tayo. Alam niyo po, mahal po tayo ng Diyos, di ba po? Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya siya po ang bahala sa lahat ng mga kinakatakutan natin. Ipagtatanggol niya tayo, siya ang magpo-provide ng lahat, siya ang magbabayad ng bills, di ba? Habang buhay ka pa, siya ang bahala sa iyo. Amen. Amen, di ba? Amen. Matatakot, huwag tayong mag-aalala. Okay? And then, sunod naman po yung panglima, be strong and of good courage. Ayan. So, you have no choice. Di ba? Kapag ikaw ay natatakot, kailangan mong magpakalakas at magpakatapang. Be strong and of good courage. Ito naalala ko po, dito yung kwento ni Mama dati. Kasi nga po, dumating po yung time sa pamilya po namin, kinakailangan pong mag-abroad ni Papa. Kaya si Papa pumunta po siya sa Saipan. And ang natira po sa amin, ako lang po, yung kapatid ko pong babae na nandito, ayan si Risa, diba po, at si Mama. Ngayon, dumating yung time, dahil nga si Mama lang din yung si Mama din yung Tumaguyod. padre de pamilya, di ba? Bilang tatay din. Parang she had no choice but to be strong. Di ba? Kaya kapag may umaapi sa amin, di ba? Kapag merong bata pa po kasi ko nun, may humuhubad ng short ko, nang bubuli sa akin. Si Mama talaga yung talagang si Mama yung laging nagtatanggol sa akin, kukuha na yun ng tubo. Tapos pupuntahan yung nambuli sa akin. Ay, bakit mo binubuli ang anak ko? Lumabas ka diyan. Lagi siyang gano'n, di ba? Kasi bakit? She had no choice kundi magpakatapang at magpakalakas. Kaya alam niyo po, gano'n din tayo. Halimbawa, wala na tayong choice. Kailangan natin tong harapin. Di ba? Sabi ni Joyce Meyer, do it afraid. Ibig sabihin, gawin mo pa rin. Bakit? Kasi kailangan mong mag-recite eh. Kailangan mong bayaran yung bills. Kailangan mo na kailangan mong ipagtanggol yung pamilya mo, di ba? Kailangan mong ipagtanggol yung salita ng Diyos. Kaya dapat po, ayun nga po, magpakatapang lang po tayo. Amen po. Amen? Amen. Ayan. So, at kaya nga po sabi dyan, sa Joshua 1:9, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sasayo kahit saan ka pumaroon.
'Di ba po? So sa mga nakikinig po natin diyan na mga nanay, tatay o mga anak man kayo, wag po kayong matatakot. Saan man kayo magpunta, 'di ba? Magpakatatag po kayo, 'di ba? And halimbawa nga po sa akin din po, 'di ba? Nung ako po ay nagpastor na, I have no choice but to be strong talaga, 'di ba? Pero nakita ko po habang sumusunod po ako sa Panginoon, habang sinusunod ko po yung kalooban ng Panginoon, 'di ba po? Si Lord lagi po siyang nagtataguyod, pumapatnubay. Lahat ng mga needs po namin binigay po niya, 'di ba? Hindi po siya talagang pumalya. Ayan. Kaya ganun din po siya sa inyo. And also, pang-anim po, pray to God. Manalangin po tayo sa Diyos. Ayan, manalangin sa Diyos kapag natatakot, 'di ba? Halimbawa po, lalong-lalo na po ngayon, ang daming mga bad news po, 'di ba? Na kumakalat, 'di ba? Bagyo, lindol, 'di ba? Ngayon, pag naririnig mo 'yan, magpapanik ka ba agad? 'Di ba? Aatakihin ka ba agad sa puso, 'di ba? And yun nga po, naalala ko po ulit yung kaninang naputol ko na kwento. Sabi po yun ni Papa, na sabi po sa balita, mas madami pang pinatay noong 2020 ang takot kaysa sa COVID. 'Di ba? Ang pinatay ng COVID iilan lang. Pero yung takot, 'di ba? Dahil nagulat sila, nagpanic na sila, mas marami ang namatay dahil po sa takot. Kaya 'di ba, halimbawa kahit nga po sa mga doktor, alam nila 'yan. 'Di ba? Hindi nila inooperahan ang isang pasyente kung takot 'to. Bakit? Kasi pwedeng tumaas ang blood pressure, hindi magtagumpay ang operasyon. 'Di ba? Chine-check muna. Kaya ganun din. Halimbawa kapag nagpapanik po kasi tayo, natatakot tayo, walang magandang nangyayari. Walang magandang naidudulot. Kaya instead na matakot, manalangin po tayo sa Diyos. And sabi nga po ng Psalm 34:4, ako'y nanalangin sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Ayan, sabihin niyo po dyan sa bahay niyo, sinagot. Ayan, pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Ayan, pinalaya. Ayan, sabihin niyo po sa bahay niyo dyan, pinalaya. Ayan. Okay po, so ibig sabihin, Kaya. ayan, pinalaya. Ayan. Praise God, pinalaya. Kahit si Isaiah, pinalaya. Ayan, Psalm 34:4. And also, last na lang po ito, fear God instead. Yan. Para po mawala ang takot natin, dapat natin gawin? Katakutan natin ang Diyos. Ayan, sa halip, matakot po tayo sa Diyos. Diba? And kaya nga po, sa lahat po ng mga takot natin, ang pinaka dapat po natin na i-improve, 'di ba? Ang pinaka dapat po nating taglayin ay yung takot natin sa Diyos. Sinasabi ko po to sa inyo, kapag po may takot kayo sa Diyos, wala na po kayong kakatakutan. Okay po? Lalong-lalo na po, ito po yung pinaka sasabihin ko po sa inyo. Sino po sa inyo ang yung takot po sa kamatayan o takot po mamatay? Pero ngayong gabi po na to, sinasabi ko po sa inyo, kung kayo po ay may takot sa Diyos, kung kayo po ay may relasyon sa Diyos, hindi niyo po kinakailangan na matakot sa kamatayan. Bakit po? Dahil kung may relasyon po kayo sa Panginoon, kung tinanggap niyo po si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, hindi na po kayo matatakot doon. Bakit po? Kasi sure na sure, pupunta kayo sa kalangitan. Pero halimbawa po, ang isang tao po na wala pong pagkakakilala kay Lord, hindi niya pa po tinanggap si Lord bilang Panginoon na tagapagligtas, alam niyo po, nakakatakot po yung tao na yun. Kasi bakit po? Pag namatay po siya, pwede po siyang pumunta o mapunta sa impyerno. And yun po ang ayaw ko pong mangyari, di ba? Kaya nga po, we do our best to make it happen po na makapag-online Bible study tayo, di ba? Na maabot po natin bawat mga pamilya at kahit po, di ba po, through online, masabi po natin yung gospel, di ba? O yung salita ng Diyos. Bakit po? Para nang sa gayon, mabawasan po ang lahat ng pupunta sa impyerno at madagdagan ang pupunta sa langit. Alam niyo po, lalong-lalo na po nung nakaraan, nung nag-aalboroto po yung Taal, wala po akong naiisip kundi yung lagi pong sinasabi po ni Bishop sa amin na bakit putok daw po ng putok ang mga bulkan. Bakit nowadays ang daming mga bulkan ang nagsisiputukan? Bakit po? Kasi ang impyerno po ay umiinit na ng umiinit. Ibig sabihin, marami pong mga tao ang napupunta na o maraming mga kaluluwa ang napupunta na sa impyerno. That's why dumadami po ang mga napupunta. That's why pumuputok po yung mga bulkan. And dahil po doon, gusto ko po na ibahagi sa inyo na kailangan po tanggapin po natin si Jesus. Nang sa gayon po ay magkaroon po tayo ng sure, 'di ba, na kaligtasan. Na pag namatay po tayo o nawala po tayo dito sa mundo, 'di ba po, sure po napupunta tayo sa langit. Kaya mamaya po habang nagpe-pray po tayo, diyan po mismo sa kinakaupuan niyo, pwede niyo pong kausapin po si Lord, pwede niyo pong tanggapin ang Panginoon.
And sabi nga po ng Proverbs 1:7, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simulan ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Diba po? So, yun pala ang benefit, 'di ba? Kapag may takot ka sa Diyos, marunong ka, 'di ba? Kapag may takot ang tao sa isang Diyos, nagiging matalino siya. Okay po? And also sa Ecclesiastes 12:13, sabi nga po diyan, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Kaya, halimbawa nga po, sa panahon natin ngayon, di ba? Ang dami na pong walang takot sa Diyos. Di ba po? Ang dami na pong may, mga, sa balita po, di ba? Panay patayan, panay po, di ba? Yung rape, panay mga kriminal, paggawa ng krimen. Bakit po? Kasi po, nababawasan na po ang mga may takot sa Diyos. Kaya, pero ngayon po, di ba, how I wish and how I pray sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin, mabalik po yung healthy fear of God po sa atin. And last na lang po, ito pong verse po natin sa Proverbs 14:27, ang pagkatakot sa Panginoon ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay at maglalayo sa iyo sa kamatayan. Yan po ang benefit ng pagkatakot po sa Diyos. Kaya pagtakot po tayo sa Panginoon, may fear of the Lord po tayo, anong mangyayari po sa atin? Mapapabuti po ang buhay po natin. Diba? Itaas niyo po yung kamay niyo kung gusto niyo pong mapabuti ang buhay niyo. Taas kamay, taas kamay. Amen. Kaya po, sino po gustong humaba ang buhay? Ayan, taas ang kamay. Ang gustong humaba ang buhay. Ayan, so kung gusto niyo pong humaba ang buhay niyo po, di ba, magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon. And kung gusto niyo po na malayo tayo sa kamatayan, lalong-lalo na sa spiritual na kamatayan po, di ba, ay dapat po matakot po tayo sa Panginoon. Kaya ang prayer ko po ngayong gabi na to, bawat isa po sa atin ay mawala po ang lahat ng mga harmful fear, 'di ba? At mapaltan po ito ng holy fear sa Panginoon in the name of Jesus. Na lahat po ng tahanan natin, lahat ng pamilya po natin magkaroon ng takot sa Diyos. Nang sa gayon po, 'di ba? Kapag po tayo wala na po tayo dito sa mundo at kinatagpo na natin ng Panginoon face to face, lahat po tayo haharap sa Panginoon. 'Di ba? Hindi yung ikaw nakaharap ka sa Panginoon, 'di ba? Pero yung pamilya mo wala, nasa impyerno, 'di ba? Ikaw nasa langit ka, pero yung pamilya mo nasa impyerno, 'di ba po? How I pray po and how I wish po na lahat po tayo ay magkaroon ng relasyon at pagkatakot po sa Panginoon. So, yun lang po. To God be the glory. Yan. Amen, amen, amen. Yan. So, ngayon po ay magpe-pray na po tayo. So, sige po, pwede po ba tayong mag-pray? Ayan. So, lahat po tayo, yung, habang nasa bahay po kayo, pwera lang kay Miko na nasa biyahe. Sino man sa inyo ang nasa biyahe, syempre, ang mata pa rin ay nasa kalye o kalsada. Pero po yung mga nasa bahay po, tigit po tayo at tayo po yumuko. Let's pray po. Aming Ama, Diyos na buhay, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon po na ito na binigay niyo po sa amin, Panginoon, upang kami po ay magkasama-sama, Lord, through online, Panginoon. Thank you, Lord, dahil ibinahagi niyo po sa amin ngayon, Lord, yung iba't ibang klase, Panginoon, ng takot, Panginoon. Pero, Lord, ang hinihiling po namin ngayon, Lord God, ay yung magkaroon kami ng banal na takot sa iyo. Magkaroon kami, Panginoon, Lord God, ng takot, Panginoon, Lord God, sa Diyos, Panginoon, na kung saan, kapag nagkaroon kami ng takot nito, Panginoon, na ito, Lord God, ay patuloy na magkakaroon kami ng karunungan, maayos yung buhay namin, Panginoon, Lord God, at may iwas kami, Lord God, sa kamatayan, Lord God. Kaya dalangin ko na sa bawat mga nanonood po ngayon, Lord God, mga magulang o mga kabataan, Panginoon, Lord God, babae o lalaki, Lord God, bigyan mo sila, Lord, ng takot sa iyo, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord God, ng relasyon sa iyo, Panginoon. At pinagpipray ko, Panginoon, na bawat pamilya na nakikinig ngayon, Lord God, ay iligtas mo, Panginoon, magmula sa mga tatay, sa mga nanay, lolo at lola, Panginoon, maging sa mga magkakapatid, Panginoon, Lord God, iligtas mo sila, Panginoon, na kung ngayon ka man darating, Lord God, kami po ay sunduin mo man, Panginoon, Lord God, lahat kami, Panginoon, ay mapupunta, Lord God, sa kalangitan, Panginoon, in the name of Jesus. At kung meron man dito, Lord, ang mga may kinakatakutan, Panginoon, alisin mo po yun, Lord God, in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga may harmful fear, lahat ng mga may takot sa pagsasalita, lahat ng mga may takot, Panginoon, Lord God, sa mga bayarin, Panginoon, Lord God, ay alisin mo yun, Panginoon, Lord God, at magkaroon sila, Lord, ng tapang
ng confidence, Panginoon, Lord God, na harapin, Panginoon, ng lahat ng ito, maging ang mga problema at pagsubok nila, Panginoon, Lord God, na taas noo, Panginoon, at nagtitiwala sa iyo, Lord God. At dalangin ko nga po, Lord, na sa bawat isa sa amin, tulungan mo kami sa lahat ng mga pinagtatagumpayan namin at mga pinagdadaanan namin, Lord God. Pagpalain mo ang bawat mga pamilya, pagpalain mo ang bawat mga bahay, Lord God, mabayaran ng mga Meralco, ang mga bayarin sa tubig, Lord God, ang mga bayarin, Panginoon, sa bahay, Panginoon, Lord God, maproteksyonan at magabayan, Panginoon, ng mga anak. Malayo, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman, Lord God, ang bawat isa. At tulungan mo po kami, Panginoon, Lord God, na magkaroon, Panginoon, ng maayos na pamumuhay, Lord God, para sa iyo in the name of Jesus. Kung meron mang mga may sakit dito, Panginoon, at karamdaman sa mga nakikinig, Lord God, let healing flow right now, Panginoon. Dumaloy ang kagalingan, Lord God, dahil sabi mo, Lord God, sa iyong mga latay, kami nagsigaling, Panginoon. Mawala ang mga sakit sa ulo, mawala ang mga sakit sa balakang, mga sakit sa likod, Panginoon, ay matanggal, Panginoon, in the name of Jesus. Maalis sa mga emotional torment, Panginoon, mga mental torment, in the name of Jesus. Let there be freedom. Let there be deliverance, Lord God. Let there be healing right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, sinusugo ko yung mga banal mong anghel para mag-ingat at magbantay sa bawat mga pamilya, Panginoon, in the name of Jesus. And I also pray, Lord, na pagpalain mo nga po ang online Bible study na ito. Dumami pa po ng dumami, Lord, ang mga nakikinig sa iyo, Lord God. And Lord, yung mga pangangailangan namin, nakakainin, mga dadamitin, iinumin, Lord God, ay i-provide mo, Panginoon. Gawin mong maayos ang bawat mga pamilya, i-improve mo, i-develop mo ang bawat mga relationship, Lord God. I-restore mo naman, Lord, yung mga broken, Panginoon, hearts and broken home, Panginoon, Lord God. And I pray na bawat isa sa amin, Lord God, ay magkaroon ng maayos, Panginoon, na relasyon po, Panginoon, Lord God, sa inyo. Ibalik niyo po kami, Lord, sa mga susunod pa po na Bible study po namin, Lord God, at dinideklara namin, Lord God, na through this online Bible study, marami pa po ang makakakilala, Panginoon, sa inyo, Lord God. Sa iyo po, Lord, yung pinakamataas na puri pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God po. Ayan. Ayan. Dito na po ako. Ayan. Praise God. Ayan. Nawa po narinig po ng bawat isa lahat ng message po ni Lord ngayong gabi. And so, lahat po tayo may mga tinatouch ng Lord diba, sa mga buhay natin. Kaya salamat po